Sa pangalan po ng dakila ni Panginoong Kristo, medyo namamalat yung boses natin ngayon. Dito po tayo sa ikalawang bahagi. Saan atin pong binibigyan ng buhay ang sitas sa bawat gawain. Meron po tayong dapat aralin. Siguro po, hindi na bago sa atin yung mga sitas kasi ipinaliwanag na po kanina. Pero, muli natin babasahin at atin pong bibigyan ng buhay upang natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Ngayon po, dako tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa Kapitulo 13, versikulo 8 hanggang 14. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma upang sa ganon, hindi lang po ito nakapokus sa mga taga-Roma, para din ito sa atin. Sabi dito, huwag kayong magkautang ng anupaman sa kanino manibat sa mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa nakaganap na ng kautusan. Totoo po. Sabi dito, dapat huwag kayong mga magkautang. Ibig sabihin, kinakailangan yung pakikitungo natin sa ating kapwa, yun na yung pinakamagandang bagay na pwede natin ipautan. Dahil, kapag ginantihan tayo ng kabutihan din, iyan po ay malaking bagay na hindi tayo makakalimutan ng ating kapwa. Kapag itinuri natin siyang kaibigan, pinagpakitaan natin ng pag-ibig. Halimbawa, sa lahat ng dinami-dami ng ginawa ng ating kapwa, siniraan tayo ng puri, dinuwahagi, o kung ano-ano pagkutya ang ginawa sa atin. Pero ginantihan natin ng pag-ibig. Nung dumako sa atin, pinakain pa natin, pinainom pa natin. Hindi baga, isang bagay sa pamamagitan ng pag-ibig, nagkautang siya. Ano kung mabuksan ang kanyang kaisipan na dahil sa ginawa natin mabuti, sa kabila ng ginawa niya sa atin, mabuksan ang kanyang kaisipan, bumanti naman sa atin ng pag-ibig. Hindi kaya magandang pakinggan. Maganda pong obserbahan niya. Paano po natin i-apply ang pag-ibig sa kapwa? Sabi, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Ibigin ninyo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Paano natin maiibig ang kapwa? Kinakailangan may pagbabatayan. Sabi, katulad ng iyong sarili. Paano mo sasabihin sa iyong kapwa na kumain ka? Yung nagsasabi nga, hindi rin naman kumakain, palagi nalilipasan ng gutom. Paano mo masabi sa iyong kapwa na uminom ka, palagi naman tayong kulang sa tubig, hindi umaabot ng 8 baso ang nagugugol natin sa maghapon. Kaya, para maipakita natin yung pag-ibig sa kapwa, na kumain sa, unahin muna natin yung sarili. Dahil sabi, ibigin mo ang iyong kapwa katulad. Magiging example yung sarili natin, yung ginagawa natin sa sarili natin, saka tayo makikialam sa buhay ng ating kapwa. Uunahin muna natin sa ating sarili. Dapat perfectin muna natin. Halimbawa, kumakain ba ako ng 3 ulit sa maghapon? Umiinom ba ako ng 8 basong tubig? Nilalaanan ko bang sarili ko ng sapat na pahinga, ng tulog, o oras man lang para makapag-isip-isip? Binibigyan ko ba ng pagkakataon ng ating sarili na mag-exercise? O kahit man lang
makapag-ingat sa mga pagkain na ikasasama ng katawan. Ngayon, kapag ginagawa natin yan sa ating sarili, mga halimbawa na yon, pwede na natin i-apply naman sa ating kapwa. Yun na yung pag-ibig sa kapwa, katulad ng sarili natin. Ngayon, pagdating naman sa kaaway, alam natin, ang kaaway, hindi natin nakikita yun sa mata lamang. Mayroong talihim yan, mayroong hayag. Pero, mararamdaman po natin yan kapag galit ang ating kapwa. Sabi, ibigin mo ang iyong kaaway. Paano nga kung galit na galit? Na kapag lumapit ka, susuntukin ka, tapos sasabihin, ibigin ang kapwa. Paano mo siya yayakapin? Mabubukulan ka niyan. Kaya sabi, ibigin mo ang iyong kapwa o ang iyong kaaway kahit man lang sa pamamagitan ng panalangin. Pag-ukulan natin ng panalangin, yung tao naman nasa kadiliman ng pag-iisip, pag-ibig na po yun sa kapwa. Pag-ibig na yun sa kaaway. Idadalangin natin yung mga umuusik sa atin. Dahil, kaya niya nagagawa yun, na ipinalalagay tayong kaaway, dahil nga nasa kadiliman niya ang pag-iisip niya. Pero kapag nagliwanag ang pag-iisip niya, mapabago po yung nasa isip niya. Hindi niya na tayo ituturing na kaaway. Ganyan po yan. Kaya ang pag-apply po ng pag-ibig, pinag-aaralan po yan. Halimbawa na lang sa mag-asawa. Sasabihin mo sa iyong asawa kahit oras-oras ka magsabing, I love you. Pero kung hindi naman nararamdaman ng ating asawa, na sabihin, kumain ka na ba? Baka hindi mo kaya ako na maglalaba. Wala bang ganoon? Kapag naramdaman ng ating asawa na may pagkalinga o may pagmamahal, ito po yung tinatawag na pag-ibig. Hindi yung tambak na nga yung labahan, minsan, sipa-sipain pa, paano ba sabihin na iniibig yung asawa? Kahit 24 oras ka nag-I love you, sa bibig lang yun. Dapat nararamdaman ng ating kapwa, yung unang ating asawa, yung pagmamahal na yan. Yung pag-ibig na yan, hindi lang sa bibig, kundi pinapahalagahan. Halimbawa, inugulan, baka kulang ka sa tubig, mahal, hindi ka naman uminom, baka gusto mo gamot, ibili kita. Yung pagkalinga, yun ang dapat na iparamdam natin sa kanila. Pag-ibig po yun. Hindi yung bago pa lang magsyuta, panay I love you, tapos nung kumulugot na yung balat, nawala na yung I love you. Minsan hindi na nasasabi yung I love you. Kaya dapat, sabi nga, kaya mo siya pinakasalan, kaya mo siya inasawa, dahil siya na ang pinakamagandang babae na nakilala mo. Kaya mo nga siya iniharap sa altar. Paano kung kumulungot na yung balat? Naghanap na ng bata. Ito na yung sinasabi nito, pangangalunya. Di ba? Sabi dito. Tuloy natin. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya. Ano po ba yung pangangalunya? Ang pangangalunya, committed ka na sa isa, naghanap ka pa ng isa, ang tawag doon pangangalunya. Kahit sa paglilingkod, halimbawa sa pagsamba, committed ka na kilo, tapos, may kaagaw yan. Pero dapat, halimbawa may negosyo ka, tapos committed ka kay Lord. Ang commitment mo kay Lord, tuwing linggo andito ka. Ngayon, kapag linggo, naging kaagaw yon, mangangalunya din ang tawag doon. Dahil nagkakaroon ng kaagaw si Lord tuwing linggo, na ito ang panahon para makinig tayo ng Ebanghelyo. Halimbawa po yun. Sabi nito, huwag kang papatay. Totoo, hindi tayo mamamatay tao. Pero tayo yung nagiging dahilan para sirain ang buhay ng ating kapwa. Halimbawa, may bis tayo sigarilyo. Walang muwang, pinalok natin ng sigarilyo. Parang na rin natin siyang pinapatay. Bakit? Dapat sana hahaba pa ang buhay nun, inakatikip ng sigarilyo, baka umiksi.
baka hindi niya kayanin na humaba pa. Sabi, huwag kang magnanakaw. Ang pagnanakaw, yung pagkuha sa bagay o pag-aari ng kapwa ng walang paalam. Pagnanakaw yun. Pero, meron ding mga mabubuting magnanakaw. Bakit? Yung nananalangin na sana huwag silang mahuli ng pulis. Natututo rin silang lumapit sa Diyos kahit na nagnanakaw na. Masabi dito, huwag kang mananakil. Ang mananakil naman, yung meron ka namang extra sa sarili na pwede mo naman ilimos, pwede mo naman ibahagi sa kapwa, pero hindi mo ibinibigay. Parang nagdadalawang isip ka na ibigay. Alam mo lang na gutom na yung kapwa. Ano pa? Kasi po yung pananakil, may halimbawa po niyan sa isang mayaman. Yung mayaman, nag-ani, dahil maliit lang yung bangan niya, sabi niya, di naman kasi ang aking ani, gagawa ko ng mas malaki. Ibig sabihin, dati, bangan lang, ngayon, gumawa na siya na buliga. Kung marami na, sabi niya sa sarili niyang kaluluwa, ayan, kumain ka, uminom, magsaya ka. Ano ang sabi ng Diyos? Hangal na mayaman. Ngayong gabi, kukunin ko na ang iyong kaluluwa. Mapapasa kanino kaya yung pinaghandaan? Alam natin, kung sa halip na ipunin natin yan, ibahagi natin sa ating kapwa, iyon na yung tinatawag na pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Yung mabubuting gawa na ginagawa natin sa ating kapwa, lalong-lalo na yung mga tao na walang sukat ikaganti sa atin, pag-impok na yun ang kayamanan sa langit. Hindi tayo magiging mapag-imbok doon o magiging sakit dahil isinishare natin yung blessing na tinatanggap natin. Bakit? Wala naman tayong dapat na ipagmalaki. Ipinanganak tayong walang dala-dala. Aalis tayong walang dala-dala. Kaya po, yan lang ang iisipin natin. Mabubuhay na tayo dito na nararamdaman ng ating kapwa yung pagpapahalaga natin sa kanila sa pamamagitan lamang na naiiwasan natin yung pagiging isang saking. Ano pa dito? At kung mayroon pang ibang mga utos ay nauwi sa salitang ito, sa makatuwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya po, dito, sa mga halimbawa nito, ang pangangalunya, pagpatay, pagnanakaw, pagiging sakin, ang lahat ng yan ay ikapapahamak ng tao. Dahil sa kautusan, ang sinabi niya, huwag, dinagdagan ng huwag. Huwag kang papatay, huwag kang mananatin, huwag kang manangalunya. Ibig sabihin, may pagpipigil para makontrol na hindi natin yan magawa. Kaya ginawang kautusan. Ngayon, yan po ay ginagawa yan sa kapwa. Kapag in-apply natin yung huwag, iniibig na natin ang ating kapwa. May pag-iingat na tayo sa ating sarili sa pakikitungo sa kapwa. Halimbawa, pinangalagaan natin yung buhay ng ating kapwa na ayaw pa natin siyang mamatay, kaya sinisira natin ang gospel na magtino, maging mabuting tao, pag-ibig na yun sa kapwa. Pero kung inalok mo ng sigarilyo, pinapatay mo siya. Halimbawa yun. Ngayon, sabi nito, bakit sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili? Yung sinabi ko kasi kanina, unahin muna natin ang ating sarili, ano bang ginagawa natin sa sarili natin, saka na natin gawin sa ating kapwa. Mas magaan po kasi i-apply yun sa kapwa. Yung ginagawa rin natin sa ating sarili. Ang mahirap yan. Totoo, nahabag tayo sa ating kapwa, pero sa sarili natin hindi tayo nahabag. Magaling yung ating kapwa dahil nakinig sa atin, tayo pala may karamdaman din.
Dahil pasaway din tayo. Sabi sa kapwa, huwag kang inom malamig. Pero yung nagsabi, panay-inom naman ng malamig, kaya panay may ubo. O dapat, unahin muna natin ang ating sarili bago yung kapwa. Ano dito? Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Totoo po. In summary po kasi, yung 10 utos, yung unang 4, patungkol yun sa Diyos. Kasi sinasabi, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong lakas, pag-iisip, ng buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Sa 10 kautusan na yan, ginawa na lang yung 2. Yung una na 4, ginawang isang kautusan, ibigin ang Diyos. Yung huling 6, tungkol naman sa pakikitungo sa kapwa, yun naman yung ibigin yung kapwa. Pero naging isa na lang yan sa salitang pag-ibig. Kaya po, ang karamihang kasalanan ay natatakpan ng pag-ibig. Dahil po, kumbaga, walang tayong, kumbaga, ang pakikitungo natin sa kapwa, pantay-pantay na. Walang lamang, walang umuungos doon. Ang pakikitungo natin sa kanila, pare-parehas. Ano sabi dito? At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan nang magsigising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nung tayo'y magsisampalataya nung una. Ano pong ibig sabihin nito? Pinupuka po tayo. Hindi sa oras na natutulog tayo sa Ebanghelyo, kundi yung diwa natin, yung pag-iisip natin, na dapat magising na sa realidad ng buhay. Na kaya pala tayo nabuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan para danasin lang ang pagiging isang tao. Para mabago tayo, makilala natin may Diyos at makilala natin yung aral at mabuhay tayo ayon sa aral. Ito po kasi yung nais ng Diyos. Ang pinakatungkulin lang ng tao, sumunod sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi sumunod, may punishment. Bakit? Magbasa tayo dito sa Exodo. Sabi sa Exodo 15:26. Ganito po ang nakasulat. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon. Didinggin. Yung tayo niya. At iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata. Dininig na, gagawin pa. At iyong didinggin didinggin ang kanyang mga utos. Didinggin muli ang utos at yung gaganapin ang lahat ng mga palatuntunan ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Ibig ko palang sabihin, kapag po para tayo merong karamdaman, meron tayong tinatawag na nalabag o hindi masunod. Maraming halimbawa. 8 hours na tulog, hindi natin nagawa. Anong nakakalabasan? Hindi ba karamdaman? Oras ng kain, alas 12, kumain tayo alas 4 ng tanghalian, hindi ba paglabas? Kaya meron tayong karamdaman. 8 basong tubig, ininom natin, nakainom lang tayo ng 4, nagkaroon ng paglabag, hindi ba nagkaroon tayo ng karamdaman? Yan ay bunga ng hindi pagsunod o pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kaya, dahil yan, alam kasi ng Diyos na ang katawan natin sensitive, marupok, madaling magkasakit, madaling masira, kaya nga may kamatayan.
Kaya ngayon, dahil sa sarili din nating kapabayaan, umiiksi ang buhay natin. Sabi nga dito may aral nga dito sa share natin sa Ecclesiastes. Sabi sa Ecclesiastes 7, nasa 16. Isa natin sa kapasya. Sa kaarawan ng kaginhawahan ay magalaka. At sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka. Oo, ginawa ng Diyos ang isa sa siping ng isa upang ang tao ay huwag makasumpong ng anumang bagay na mangyayari pagkamatay. Lahat ng ito ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan. May matuwid na namamatay sa kanyang katwiran at may masama na humahaba ang buhay sa kanyang masamang gawa. Huwag kang lubang magpaka-matuwid, ni huwag ka naman magpaka-pantas. Bakit sisirain mo ang iyong sarili? Huwag kang magpakasamang luba, ni magpakamangmangman. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Mabuti na ikaw ay manghawak dito, oo, doon, man ay huwag mong iurong ang iyong kamay sapagkat siyang natatakot sa Diyos ay lalayo sa lahat ng mga yaon. Kaya ibig pong sabihin, dapat balance lang yung pamumuhay natin. Totoo, nagkakamali tayo. Ang mahalaga, kapag nakakumit tayo ng pagkakasala, marunong tayong humingi ng tawad. Sabi nga, huwag naman magpakamarunong, huwag naman magpakamangmang. Huwag naman sobrang bait, huwag naman sobrang sama. Dapat balance lang. Dahil masira ang ating sarili sa pag-aasam ng mga bagay na hindi naman talaga dapat pagkasama. Kaya po dapat matuto po tayong lumagay sa kalagayan kung ano ang ipinagkaloob natin. Sabi ko po dito, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kaliliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Paano po natin gagawin yun? Totoo, tayo pong lahat ay naghahanap ng kaliwanagan. Naghahanap tayo na sana matapos na yung mga pagtitiis natin, yung mga problema natin, yung mga kahapisan, pagkagalit, puot, kalungkutan, at kung ano-ano pa man mga negatibong bagay. Bakit hindi natin yan iwanan? Hanapin natin yung kasaganaan, kabutihan, pag-ibig, pagiging mahabagin, mapag-unawa. Bakit hindi na yung harapin natin? Para masumpungan na natin yung kaliwanagan sa ating mga buhay. Sapagkat yan po ang ninanasa ng Espiritu. Pero yung ninanasa naman ng pita ng langan, puro kalungkutan, kasamaan, na ikapapahamak ng ating nag-iisang kaluluwa. Pero ang tinuturo naman ng Espiritu Santo, walang iba, yung pawang kabutihan. Kasi po, kaya tayo ipinanganak dito sa ibabaw ng sanlibutan para danasin yung danas ng isang tao na kahirapan, problemang ano-ano, para tayo'y magtagumpay. Sapagkat ang preparasyon po kasi ng Diyos, tayong lahat ay maging mabuti, na katulad niya na mabuti. Tayong lahat ay maging banal, na katulad niya na banal. Tayong lahat ay maging matuwid, na katulad niyang matuwid. Naging halimbawa po si Kristo sa mga bagay na iyan, sa gawain iyan. Yan po ang ating lalakaran at susundan. Hanapin natin yung yapak na yan. Masusumpungan natin ang kapanatagan ng ating mga kaluluwa. Dahil po, totoo, ang hirap mabuhay dahil mahirap po ang kalagayan ng isang may karamdaman. May kahapisan, hindi makatulog. Pero kapag nasumpungan natin sa ating sarili,
na pinananahanan tayo ng Espiritu Santo, mababago po natin ang ating mga sarili. Iiwan po tayo ng karamdaman. Mamatay man tayo, ang mahalaga, nasumpungan natin si Kristo sa ating buhay. At pagkatapos doon, kung saan tumapos ang ating buhay, ang kasunod po doon, buhay na walang hanggan. Wala na doong karamdaman, wala nang pag-iyak, wala nang kahapisan, wala nang ano pa man kabigatan sa buhay. Hindi na tayo doon luluha. Kumbaga, kumpleto na lahat doon. Sapagkat babaguhin itong katawan na to, na magaling magkaroon ng karamdaman, mahina. Papalitan ng perfect na body. Walang iba, yung niluwalhating katawan. Katulad na naging halimbawa sa ating dakilang Panginoon. Siya po kasi ang naging unang bunga ng pagkabuhay na magpuli sa mga patay. Yun din ang dadanasin natin. Sabi po dito, isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Dapat po mabuhay na tayo sa kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Dapat po iwaksin na natin lahat ng yan. Dapat ang lakad na natin, dapat pinag-iisipan ang lahat ng mga bagay. Totoo, mayroon tayong kahinaan. Sabi nga, magmaliksi sa pakikinig, magmakupad sa pagsasalita. Minura tayo. Inabsorb agad ng tainga natin. Dapat po, hindi na tayo sumasagot ng mura din. Kawawa naman yun. Titingnan natin yung sitwasyon. Ilalagay natin yung sarili natin nandyan at nakikita natin yung nagmumura. Kawawa naman yung kapwa ko. Hindi niya alam na mura siya na pala ay masama. Kapag bukas ang ating unawa, doon natin makikita na siya'y mali. Kapag nag-reply tayo ng mura din, dalawa na tayong masama. Dapat po yan, inaaral na yan. Sabi nga dito, huwag na sa katakawan. Dahil ang pagbibigyan lang natin yan yung pangangailangan ng tiyan. At paglalasing, dahil wala naman mapapakinabangan sa paglalasing. Bakit po? Iyang produksyon ng alak, tuloy-tuloy lang. Pero ang katawan, umiiksi ang buhay. Niwag sa kalibugan at sa kahalayan, kundi dapat ang pagturing sa ating kapwa na ituring natin silang kapatid na hindi na natin pinabastos. Sabi nito, kundi bagkos isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Kaya kinakailangan po natin si Kristo sa ating buhay. Totoo, hindi natin kayang gawin ang baguhin ng ating sarili. Pero meron tayong tagatulong si Kristo. Bakit? Sabi po dito sa Galatia 2:19-20. Sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Alam natin sakop tayo ng kautusan. Pero, nung sinurrender natin ang ating sarili sa Diyos, nabuhay na tayo sa Diyos. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na akong nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y nasa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ibig sabihin, yung dati nating pagkatao dapat kasama ng ipinako doon sa krus. Lalaki pa natin ng pananampalataya na kaya pala si Kristo nabuhay na mag-uli. Nung binago tayo, naging bago na rin tayong nilalang. Na magiging maingat na tayo na hindi na pala ako ang nabubuhay sa aking sarili.
kundi si Kristo na nananahan sa atin, siya ang nabubuhay sa ating sarili. Kaya, kung ano ang trato ni Kristo sa kapwa, yun na rin yung magiging trato natin sa ating kapwa. Ibig sabihin, magiging maingat na tayo sa pagsasalita, sa pakikitungo, kung halimbawa, totoo yung closeness, pero may limitasyon na. Dapat, yun na yung pakikitungo natin sa ating kapwa. Dahil, nananahan na sa puso natin si Kristo. Nananahan na dapat din dyan ang pag-ibig. At kapag nasumpungan natin yan, pupuspusin tayo ng Espiritu Santo. Ang hindi magawa ng laman, magagawa ng Espiritu. Sapagkat, totoo, mahirap po baguhin ang ating sarili na tayo lang mag-isa. Pero mayroong Espiritu Santo na tutulong sa atin upang hindi na natin magawa yung dati natin ginagawa, na malaya natin ginagawa nung tayo ay hindi pa natin nakikilala si Kristo. Kaya yan po yung importante. Kaya ngayon, halimbawa, mahirap po gawin dahil nasa kalagayan tayong may karamdaman. Pero magagawa natin yan sa tulong ng Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Siguro po hanggang dyan lang pagkikibagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at anuman ang kahilingan natin, karaingan. Idulog po natin ang lahat sa Diyos at ipagkakalog niya ang kasagutan sa lahat ng mga kahilingan natin sa Kanya. Pasakop lang tayo sa Kanya, isurrender natin ang ating sarili, humingi tayo ng tawad at ipagkakalog niya lahat ang kahilingan. Salamat at isang mapagpalang araw sa bawat isa.